Nagsimula ang kwento sa Kathmandu kung saan makikita natin ang Kamartaj, isang lihim na lugar ng mystical knowledge. Isang dark sorcerer na nagngangalang Caecilius ang pumasok kasama ang kanyang mga tagasunod. Nandito siya upang nakawin ang ipinagbabawal na ritual. Upang makuha ito, pinatay niya ang tagapag-ingat ng aklatan at pinunit ang ilang pahina mula sa sinaunang aklat dahil naglalaman ang mga iyon ng isang mapanganib na salamangka. Ngunit bago siya makatakas, dumating ang Ancient One, ang pinuno ng Kamartaj at maestro ng mystic arts. Nang makita siya, sinubukan ni Caecilius at ng kanyang mga tauhan na tumakas ngunit ikinulong sila ng Ancient One sa Mirror Dimension, isang lihim na realidad kung saan hindi makakakita ang mga normal na tao, at anuman ang mangyari roon ay hindi nakaaapekto sa totoong mundo. Nagsimula ang isang matinding labanan. Madaling natalo ng Ancient One ang karamihan sa mga tauhan ni Caecilius ngunit si Caecilius mismo ay nakatakas kasama ang ilan sa kanyang mga tagasunod. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa New York City. Nakilala natin si Dr. Stephen Strange, isang napakatalino ngunit napakayabang na neurosurgeon. Wala siyang pakialam kundi ang kanyang karera at reputasyon. Isang gabi, naghanda siya at umalis sakay ng kanyang mamahaling kotse upang magbigay ng lektura. Habang nasa biyahe, nakikipag-usap siya sa kanyang assistant tungkol sa isang bagong kaso na nakaabala sa kanyang pagmamaneho, at biglang nagkaroon ng kakilakilabot na aksidente. Nakaligtas si Strange ngunit malubhang napinsala ang kanyang mga kamay. Nang magising siya sa ospital, nakita niya si Christine Palmer na nakaupo sa tabi niya, isang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Ngunit nang mapansin niya ang mga metal pin sa kanyang mga kamay, siya ay nagpanik. Sinabi ni Christine sa kanya ang totoo. Maraming kalamnan niya ang napunit at ang mga ugat sa kanyang mga kamay ay matinding napinsala. Labis na nasiraan ng loob si Strange. Kahit naalisin ang mga pin, hindi pa rin tumitigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa sobrang desperasyon, iginiit niyang gamutin siya ng mga doktor sa kahit anong paraan. Pumayag pa siya sa experimental na operasyon. Matapos ang isa pang surgery, nagsimulang gumalaw muli ang kanyang mga daliri, ngunit hindi nawala ang panginginig. At para sa isang surgeon, iyon ay nangangahulugan na tapos na ang lahat. Sinubukan siyang aliwin ni Christine. Sinabi niya na tigilan na niya ang paghahabol sa imposibleng lunas dahil sinisira na nito ang kanyang sarili. Ngunit ikinagalit ito ni Strange. Inakusahan niya si Christine na naaawa lamang ito sa kanya sa halip na tunay na nagmamalasakit. Nasaktan si Christine sa kanyang mga salita at umalis. Kalaunan, habang sumasailalim pa sa mga paggamot, sinabi ni Strange sa isa pang doktor na wala sa mga ito ang gumagana. Doon nabanggit ng doktor ang isang kakaibang kaso, isang lalaking ganap na paralisado at walang pag-asang makalakad, ngunit kahit papaano ay gumaling. Hindi ito agad pinaniwalaan ni Strange, ngunit nang makita niya ang medical file, napagtanto niyang totoo ito. Kinabukasan, nakilala niya ang lalaking iyon, si Pangorn. Tinanong ni Strange kung paano siya gumaling. Ipinaliwanag ni Pangorn na nang bumigay ang kanyang katawan, ang tanging natira sa kanya ay ang kanyang isipan. Kaya naghanap siya ng mga sagot at ang paghahanap na iyon ang nagdala sa kanya sa Kamartaj. Doon, nakatagpo siya ng isang guro at isang bagay na lampas sa siyensya. Mula noon nawala ang kanyang mga sakit na para bang isang himala. Pagkatapos ay sinabi niya kay Strange na kung talagang gusto din itong gumaling ay pumunta ito sa Kathmandu at hanapin ang Kamartaj. Dahil sa desperasyon, bumiyahe si Strange patungong Kathmandu. Hinanap niya kung saan-saan ang Kamartaj at nagtatanong sa mga tao, ngunit walang nakakaalam, hanggang isang araw, pinalibutan siya ng mga tulisan at binugbog. At nang tila wala ng pag-asa, isang misteryosong lalaking nakahod ang dumating at nagligtas sa kanya. Ang pangalan niya ay Mordo. Dinala niya si Strange sa Kamartaj kung saan sa wakas ay nakilala niya ang Ancient One. Kalmadong sinabi nito, alam ko na dumaan ka na sa 7 operasyon. Tinanong ni Strange kung paano niya napagaling ang isang taong tulad ni Pangorn na tuluyang naputol ang gulugod. Sumagot siya, hindi ko inayos ang kanyang gulugod. Ipinakita ko lamang sa kanya na kaya niyang maglakad. Sinubukan itong unawain ni Strange. Kaya nagsimulang magpaliwanag ang Ancient One tungkol sa chakras. Ngunit hindi naniwala si Strange sa mga supernatural na bagay. Fairy tales about chakras or energy or the power of belief. There is no such thing as spirit through you. What did you just do to me? I pushed your astral form out of your physical.
Pagkatapos, gamit ang kanyang kapangyarihan, ipinadala niya si Strange sa isang nakakalitong paglalakbay. Nakita niya ang multiverse, walang katapusang mga realidad, may magaganda at may nakakatakot. This universe is only one of an infinite number. Worlds without end. Some benevolent and life-giving. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik siya sa kanyang katawan. Nanginginig niyang sinabi, "Pakiusap, turuan mo ako kung paano gawin ang lahat ng ito." Ngunit tumanggi ang Ancient One at agad siyang pinalayas mula sa Camartage dahil sa kanyang ipinakitang kayabangan. Desperado si Strange. Patuloy siyang kumatok sa pinto at nagmakaawang papasukin muli. Lumipas ang ilang oras. Napansin ito ni Mordo at kinausap ang Ancient One. Matapos ang paulit-ulit na pagkumbinsi ni Mordo, sa wakas pumayag din ang Ancient One. Dahil dito muling ibinalik ni Mordo si Strange sa loob ng Camartage. Kinabukasan, nagsimula ang pagsasanay ni Strange. Ipinaliwanag ng Ancient One, humuhugot tayo ng enerhiya mula sa iba't ibang dimensyon. Gumagawa tayo ng mga salamangka, hinuhubog ang mga sandata, at nagsasagawa ng mga bagay na matatawag mong himala. Si Strange, na nagdududa pa rin ay nagsabi, kahit na kaya ng mga daliri ko ang lahat ng iyan, parang gumagalaw lang ang mga kamay ko sa hangin. Paano ba talaga ito gumagana? Simpleng tanong ng Ancient One sa kanya, paano mo natutunang ayusin ang mga nabaling buto at nasirang mga ugat? Sumagot si Strange, sa pamamagitan ng maraming taon ng pag-aaral at pagsasanay. At doon niya biglang naunawaan. Kung gusto niyang matuto ng mahika, kailangan niyang mag-aral at magsanay tulad ng dati. Kaya pumunta si Strange sa aklatan ng Camartage. Doon niya nakilala si Wong. Napansin ni Strange ang isang seksyon ng mga ipinagbabawal na aklat. Dahil sa kanyang kuryosidad, binuksan ni Strange ang isa sa mga ito at napansin niyang may ilang pahina ang nawawala. Ipinaliwanag ni Wong, ang aklat na iyan ay naglalaman ng mga lihim tungkol sa oras, at ang mga nawawalang pahina ay ninakaw ng isang dati ring estudyante ng Ancient One, si Caecilius. Pinatay niya ang dating tagapangasiwa ng aklatan, at ngayon ako na ang namamahala, kaya kung may mawala mang aklat, malalaman ko. Kumuha si Strange ng ilang aklat at umalis. Samantala, makikita si Caecilius at kanyang mga tagasunod na sinusubukang unawain ang mga ninakaw na pahina upang mabuksan ang mapanganib na ritual. Ngayon, nagsimulang magsanay si Strange kasama si Mordo at iba pang mga estudyante. Binigyan sila ni Mordo ng sling ring, isang mahiwagang kagamitan na may kakayahang maglakbay sa iba't ibang dimensyon. Ngunit para magamit ito, kailangang ituon ng buo ang isip at malinaw na maisip ang lugar na pupuntahan. Paulit-ulit itong sinubukan ni Strange, ngunit walang nangyari. Dumating ang Ancient One. Sinabi ni Strange, tingin ko hindi ko ito kayang gawin dahil sa panginginig pa rin ng mga kamay ko. Lumapit si Master Hamir, isang salamangkero na iisa lang ang kamay, ngunit kayang magsagawa ng mahika ng walang kahirap-hirap. Namangha si Strange. Tumingin sa kanya ang Ancient One at sinabi, bitawan mo ang iyong ego at lalago ang iyong kapangyarihan. Bigla siyang dinala sa Mount Everest. Matinding lamig at hangin ang sumalubong sa kanya. Sinabi ng Ancient One, sa ganitong temperatura, kayang mabuhay ng tao ng mga 30 minuto lamang. At iniwan na siya roon ng Ancient One ng mag-isa. Nagpanik si Strange at paulit-ulit na sumusubok hanggang sa wakas, binitawan niya ang kanyang takot at ego at nagawa niyang paganahin ang sling ring. Nagbukas ang isang portal at nakabalik siya sa Camartage. Kinabukasan, pumunta siya kay Wong upang humingi ng mga aklat tungkol sa kaluluwa, ngunit tumanggi si Wong. Kaya naging malikhain si Strange, ginamit niya ang sling ring para lihim na kunin ang mga aklat. Sa gabi, hinihiwalay niya ang kanyang astral na anyo mula sa kanyang katawan at nagbabasa habang nagpapahinga ang pisikal niyang katawan. Gabi-gabi niya itong ginawa at napakabilis niyang natutunan ang mga mahika. Kinabukasan, ipinatawag siya ng Ancient One. Sinabi nito, mas mabilis kang matuto kaysa sa kahit sinong nakita ko. Pero ngayon, kailangan mo ng ligtas na lugar para magsanay. Dinala siya nito sa mirror dimension at ipinaliwanag na umiiral ito sa lahat ng lugar ngunit hindi nakikita ng mga tao. Ginagamit ito para sa pagsasanay, pagmamasid, at minsan ay para pigilan ang mga banta. Samantala, sinimulan ni Mordo ang pagsasanay kay Strange sa pakikipaglaban at ipinakita ang iba't ibang mahiwagang sandata. Kalaunan, nagtanong si Strange tungkol kay Caecilius. Ipinaliwanag ni Mordo, nang dumating siya sa amin, nawalan na siya ng lahat. May talento siya pero mayabang. Kinwestiyon niya ang Ancient One, tinanggihan ang mga aral nito at kalaunan ay umalis sa Camartage. Sa gabi ring iyon, bumalik si Strange sa aklatan at mas lalong lumalim sa ipinagbabawal na kaalaman.
Doon niya pinagana ang Eye of Agamotto. Gamit ang mga oras yun, nagsimula siyang manipulahin ang oras, paabante at paatras. Dahil dito, nakita pa niya ang mga nawawalang pahina na ninakaw ni Caecilius. Doon siya nahuli ni Wong at Mordo. Agad nila siyang pinigilan. Nagbabala si Wong, ipinagbabawal ang pakikialam sa oras. Maaari kang matrap sa isang sandali magpakailanman. Sumagot si Strange, sinunod ko lang ang nakasulat sa aklat. Ngunit sinabi ni Wong, hindi sinasabi ng aklat ang mga panganib. Ang iyong kuryosidad ang siyang papatay sa'yo. Nagtanong pa si Strange kung ano ba ang tawag sa kanila. Sumagot si Wong, tayo ay tinatawag na mga sorcerer. Sa ating lahat, ang Ancient One ang pinakamakapangyarihan. Siya ay inapo ni Agamotto. Noong unang panahon, lumikha si Agamotto ng 3 santuaryo, isa sa Hong Kong, isa sa New York, at isa sa London. Ang 3 ito ay bumubuo ng panangga sa mundo. At tayo ang may responsibilidad na ipagtanggol ito laban sa mga nilalang mula sa ibang dimensyon. At sa lahat ng banta, may isa na pinakamapanganib, si Dormammu, pinuno ng Dark Dimension, na may walang katapusang kapangyarihan at walang sawang kagutuman. Nilalamon niya ang buong mga universo at dinadala ang mga ito sa kadiliman. At ngayon, ang pangunahing target niya ay ang mundo. Ipinaliwanag ni Wong na ang mga pahinang ninakaw ni Caecilius ay naglalaman ng ritual upang makipag-ugnayan kay Dormammu at humugot ng kapangyarihan mula sa Dark Dimension. Nang marinig ito, umatras si Strange. Huwag niyo akong isali dyan. Nandito lang ako para ayusin ang mga kamay ko, hindi para makisali sa isang mahiwagang digmaan. Ngunit bago pa man magpatuloy ang lahat, sinalakay ni Caecilius ang London Sanctum at pinatay ang tagabantay dito. Dahil sa kaguluhang iyon, biglang nahila si Strange papunta sa New York Sanctum. Nalilito, tinawag niya si Wong ngunit walang sumagot. Sa halip, nakita niya ang 3 pinto, bawat isa ay patungo sa iba't ibang sanctum sa mundo. At doon, dumating si Caecilius. Inatake niya ang New York Sanctum at pinatay din ang tagapagbantay nito. Nang makita ito, sinubukan ni Strange na pigilan siya pero wala pa siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban. Nagawang matrap ni Strange ang isa sa mga tauhan ni Caecilius at ipinadala ito sa isang dimensyong parang desyerto. Pero patuloy pa ring lumalapit si Caecilius. Nahuli niya si Strange at sinimulang bugbugin. At nang tila tapos na ang lahat, biglang nabuhay ang isang pulang balabal at iniligtas si Strange. Dito na nagsimulang makuha ni Strange ang kanyang unang mahiwagang sandata, ang Cloak of Levitation. Sa tulong nito, lumaban si Strange at nagawa niyang igapos si Caecilius gamit ang mahika. Humingi si Strange ng sagot. Ano ba talaga ang pakay nyo? Kalmadong sumagot si Caecilius. Lahat ay tumatanda, lahat ay namamatay, at lahat ay may katapusan. Pero ang Dark Dimension ay walang katapusan. Ito ay umiiral lampas sa oras. Kung tatanggapin natin ito, maaari tayong maging immortal. Ang oras ang umaalipin sa atin. Kaya gusto naming ibigay ang mundong ito kay Dormammu para mabuhay magpakailanman ang lahat. Agad itong tinanggihan ni Strange. Kasinungalingan iyan. Pinoprotektahan ng Ancient One ang buhay, hindi sinisira. Ngumisi si Caecilius at ibinunyag ang katotohanan sa Ancient One. Aniya, kaya lamang nabubuhay ng ganoon katagal ang Ancient One ay dahil kumukuha ito mismo ng kapangyarihan mula sa Dark Dimension. Pinapakita lamang ng Ancient One sa atin ang ilusyon. Tinatago niya ang tunay na kapangyarihan para sa sarili niya. At ang mga ritual na ninakaw ko, bibigyan ako ng kapangyarihan para talunin siya at dalhin si Dormammu sa mundong ito. Sumagot si Strange. Ginawa kang mamamatay tao ni Dormammu at sa mga mata mo pa lang, makikita ko kung gaano kadilim ang mundo niya. Biglang inatake si Strange mula sa likod ng isa sa mga tauhan ni Caecilius at sinaksak siya. Malubha ang sugat ni Strange pero muling pinrotektahan siya ng balabal na nagbigay sa kanya ng sapat na oras. Gamit ang sling ring, nagbukas si Strange ng portal diretso sa ospital. Pumasok siya ng pasuray-suray at hinanap si Christine Palmer. Habang nakahiga, muling humiwalay ang kanyang astral form. Natakot si Christine pero nagpaliwanag si Strange. Agad siyang gaynamot ni Christine, pero kasabay nito, ang kalaban na natrap kanina ay humiwalay rin ng astral form at bumalik para tapusin siya. Nagsimula ang laban, hindi sa pisikal na mundo kundi sa astral form. Habang tumitindi ang laban, gumamit si Christine ng defibrillator kay Strange. Ang shockwave ay tumagos at winasak ang astral form ng kalaban.
Tumingin si Strange kay Christine. "Na-miss kita." At sa unang pagkakataon, humingi siya ng tawad sa lahat. Nagtaka si Christine. "Nasaan ka ba sa buong panahong ito?" Ipinaliwanag ni Strange ang lahat ng kanyang karanasan at natuklasan, ngunit hindi makapaniwala si Christine. Kaya ipinakita ni Strange ang portal at ang ibang dimensyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Christine na totoo ang lahat ng paliwanag niya. Pagbalik ni Strange, agad lumipad papunta sa kanya ang Cloak of Levitation, na para bang pinili na siya nito bilang bagong master. Hinanap niya si Caecilius, pero wala na ito. Dumating sina Mordo at ang Ancient One. Humanga sila lalo na nang makitang pinili siya ng Cloak of Levitation. Sinabi ni Strange na nakatakas si Caecilius at kaya na nitong manipulahin ang realidad sa totoong mundo, hindi lang sa mirror dimension. Naging seryoso ang Ancient One. Bumagsak na ang London Sanctum. New York at Hong Kong na lang ang natitira. Pero ikaw, nailigtas mo ang New York Sanctum. Tumingin siya kay Strange. "Handa ka na maging master?" Umiling si Strange. "Hindi ako master. Nang maging doktor ako, nanumpa akong hindi mananakit ng kahit sino. Pero ngayon, may napatay ako. Hindi ko na uulitin iyon." Pagkatapos, may sinabi siyang ikinagulat ng lahat. "Alam ko ang sikreto mo. Kumukuha ka ng kapangyarihan mula sa Dark Dimension para manatiling buhay. Nakita ko ang mga ritual. Alam ko kung paano mo ginagawa." Hindi sumagot ang Ancient One. Tahimik lang siyang umalis. At muli, umatake si Caecilius, at ngayon ay sa New York Sanctum naman. Mabilis kumilos si Strange. Gamit ang mahika, natrap niya si Caecilius at ang mga tauhan nito sa mirror dimension. Pero nagkamali siya, dahil sa loob nito, mas naging mapanganib si Caecilius. Hindi niya man masaktan ang totoong mundo, kaya niyang patayin sila. Muling nagbaluktot ang realidad. Ang buong dimensyon ay umikot at nagbago sa ilalim ng kontrol ni Caecilius. Sinubukan ni na Strange at Mordo na makatakas, gumamit pa sila ng sling ring para magbukas ng portal, pero patuloy na binabago ni Caecilius ang daan at ikinulong sila. Sa huli, nahuli ni Caecilius si Strange at halos madaig na siya. At bago pa tuluyang matapos ang lahat, dumating ang Ancient One. Binago niya ang buong dimensyon at ginawa itong isang matatag na larangan ng labanan. Nagulat kahit si Mordo, dahil malinaw na ngayon na kumukuha siya ng kapangyarihan mula sa Dark Dimension. Hinarap ng Ancient One si Caecilius. "Niloloko ka ni Dormammu. Ang pangako niyang walang hanggang buhay ay hindi isang biyaya. Isa itong sumpa, hindi ka kailanman tunay na mabubuhay sa mundo niya." Pero hindi nakinig si Caecilius. Umatake siya gamit ang buong puwersa. Malubha ang pinsala ng Ancient One kaya agad siyang dinala ni Strange sa ospital kay Christine. Agad silang nagsimula ng operasyon, pero biglang tumigil ang tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon, muling iniwan ni Strange ang kanyang katawan at sinundan ang Ancient One at nakiusap na bumalik ito sa buhay. Ngunit pagod na ang dakilang guro sa napakahaba niyang pamumuhay, nais na niyang malaman kung ano ang naghihintay sa kanya sa susunod. Sa buong panahon, pinalawig ng Ancient One ang kanyang buhay para iligtas ang mundo hindi dahil sa pagiging makasarili. Ipinaliwanag din niya na hindi niya pinagaling ang paralitikong si Jonathan, tinuruan lamang niya ito kung paano i-channel ang daloy ng kosmikong enerhiya sa kanyang katawan. Ibig sabihin, nakakalakad ang lalaki sa tulong ng mahika. Sa huli, hiniling ng Ancient One kay Strange na ipagpatuloy ang pagpigil kay Caecilius at isama si Mordo bilang katuwang, dahil mas magtatagumpay sila kung sila ay magtutulungan. Hinawakan niya ang kamay ni Strange at naglaho sa hangin. Pagkatapos noon, isinuot ni Strange ang kanyang kapa habang naghahanda siya para sa huling laban. Lumitaw ang mga kaaway na pinamumunuan ni Caecilius malapit sa templo sa Hong Kong. Lumabas ang mga salamangkero ng Camartage kasama si Wong upang harapin sila. Nagsimula ang labanan para sa templo. Dumating si Strange sa wasak na templo sa New York. Sinabi ni Mordo na labis ang pagkadismaya, na kasalanan ng Ancient One kung bakit nagkakagulo ang mundo. Dahil umano sa kanyang kabanalan kaya kumampi si Caecilius sa dilim at tinawag si Dormammu sa mundo. Hinikayat ni Strange ang kaibigan na magpakatatag at labanan ng kaaway. Pumunta sila sa templo sa Hong Kong at nakita nilang wasak na rin ito, at papalapit na ang Dark Dimension ni Dormammu sa Earth. Iniisip ni Mordo na katapusan na ng mundo, ngunit hindi pumayag si Strange. Bigla niyang inactivate ang mata ni Agamotto at ibinalik ang oras.
Ang mga nawasak na gusali ay muling nabuo at nabuhay muli ang mga tao. Ngunit hindi nito naapektuhan si Caecilius at kanyang mga kampon dahil nakipag-ugnayan sila sa Dark Dimension kung saan walang oras. Samantala, nabuhay muli si Wong at ang iba pa at naghanda muling ipagtanggol ang templo. Nagawa ng magkakaibigan na pansamantalang pigilan ang mga kalaban, ngunit alam nilang babalik ang mga ito kaya kailangan nilang maging handa. Ngunit nawalan ng kontrol si Strange sa oras at tuluyan itong huminto. Papalapit na ang Dark Dimension at tila magwawagi na. Doon napagtanto ni Strange na kapag pumasok ka sa dimensyong walang oras dala ang mata ni Agamotto, magkakaroon ng anomalya. Nagtungo siya kay Dormammu at lumikha ng saradong time loop. Sa una, hindi ito naunawaan ni Dormammu. Sinubukan ni Strange na makipag-usap, ngunit pinatay siya ni Dormammu. Ngunit umulit ang oras, muling dumating si Strange, muling pinatay, at paulit-ulit itong nangyari. Sa maraming pagkakataon, napansin ni Dormammu na may mali, at ipinaliwanag ni Strange ang nangyayari. Handa siyang ulitin ito magpakailanman upang hadlangan si Dormammu sa pagsakop sa Earth. Hindi niya layuning manalo, ang mahalaga ay mapigilan ang kaaway. Sa wakas, napagod si Dormammu at pumayag makipagkasundo. Hiniling ni Strange na isama nito si Caecilius at iwan ang kanyang universo. Pagkatapos, bumalik si Strange sa templo sa Hong Kong at nasaksihan ang pagkatalo ni Caecilius at kanyang mga kampon. Nagbago ang kanilang anyo at lumipad patungo sa madilim na dimensyon. Wala nang banta ang sangkatauhan mula rito. Sa tulong ng mata ni Agamotto, ibinalik ni Strange ang templo. Tanging si Mordo lamang ang hindi nasiyahan, naniniwala siyang may kapalit ang paglabag sa batas ng kalikasan. Nawalan siya ng tiwala at piniling mag-isa. Ibinalik ni Strange ang mata ni Agamotto sa tamang lugar at nagpa siyang hindi na paglaruan ang oras. Pinuri siya ni Wong at sinabing malalaman sa buong multiverse ang pagpanaw ng Ancient One. Kailangang maghanda ang Camartage sa mga posibleng pag-atake. Samantala, sinimulan ni Strange ang muling pagtatayo at pagbabantay sa templo sa New York. Isinuot niya ang kanyang paboritong relo, regalo ni Christine, bilang simbolo ng kanyang determinasyon. Sa mid-credit scene, makikita si Thor na nakaupo kasama si Strange. Hinahanap ni Thor ang kanyang ama na si Odin. Nag-alok si Strange ng tulong at nangakong tutulungan siyang mahanap si Odin. Sa end credit scene, binisita ni Mordo si Pangborn at bigla nitong inalis ang kapangyarihan nitong makalakad. Bumagsak si Pangborn at bumalik sa pagkaparalisado. Sinabi ni Mordo, masyado nang dumadami ang mga salamangkero, at aayusin ko ito. At dito na nagtatapos ang pelikula.